Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang biglaan na shocking development sa South Korea na kung saan ang South Korean President kagabi nag-declare ng martial law. Then, after few hours, binawi. Laban bawi. Ito sa ABC News. What is martial law and why did South Korea's president declare it, then revoke it hours later? So, tayo, marami na tayong karanasan sa martial law eh. Ang South Korea parang first time na nag-martial law sila in 40 years, 40 decades. Atin, 1971, martial law, and then panahon ni PRRD, martial law rin sa Mindanao. So, may posibilidad ba na ang administrasyong ito biglaan din mag-declare ng martial law? So, anong nangyari? Kagabi, martial law, mamaya, binawi. Ito, it was an unexpected move by President Yoon. Sabi dito, nagbunga ito ng pagka-alarma, great alarm in the United States and other allied countries. So ako rin, aliado natin ito, maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa South Korea, na-shock din ako, bakit nag-martial law? Okay. So, bakit nagdesisyon ng martial law ang presidente? Ang sabi niya is masyado nanggugulo ang oposisyon. Ito, in a dramatic late-night emergency television address kagabi, Mr. Yoon, the president, announced that he was imposing martial law, accusing the opposition of paralyzing the government with anti-state activities. Okay, ang isa dyan, yung budget eh. Itong president ng South Korea, sa pagbasa ko ng news na ito, is highly unpopular. So, sa budgeting nila doon ngayon, I think mga 4.7 trillion dollars ba yun o yung kwarta nila? Basta, yung budget na proposal niya, inislas ng parliament ng napakalaki. Halos walang natira. Kinaltasan yung budget. Kabaliktaran dito, sa Pilipinas, yung proposed budget, dinadagdagan. Mabibigla na lang ang mga government agencies. Example, DSWD. Biglang siningit billions of akap. Tapos lumulobo ang budget. Sa South Korea, yung proposal ng presidente, tinatanggalan ng parliament. Yung mga mambabatas nila. Kaya yun ang reklamo ng South Korean president. Kaya dineclare niya ang martial law para mahuli niya o para makontrol niya ang mga oposisyon. Kaya lang, ang nangyari, nag-martial law na, yung meron nang na-designate na martial law commander. Army Chief General Park An-soo. Kagabi, pag-declare ng martial law, yun na, pinagbawal na ang mga political activities and parties and gatherings that incite social unrest. Martial law, ganyan talaga martial law. Ako, nasubukan ko, martial law nung Marcos Sr. Hindi ka pwedeng mag-gather sa labas, hindi ka pwedeng magsalita. Talagang batas militar nga eh. Kaya lang, yung experience ko as young boy, high school ako nung mag-martial law eh. It turned out to be good kasi napakagulo ang Pilipinas, yung lugar namin noon sa La Union. Maraming guns, maraming loose firearms. Magulo.
dahil magaling ang style ni President Marcos Sr., natakot ang mga tao. Lahat ang mga loose firearms, sinurrender. Yung iba, hinukay, yung itinago, kaya lang natakot pa rin sila kasi maganda yung propaganda ng Marcos. Meron daw metal detector, malalaman pa rin kahit ihukay mo, kahit ano. So, eventually, halos lahat ng armas isinurrender. Nung wala ng mga armas, di tahimik ang palibot. Kaya ako, I can say, nagbunga ng maganda ang martial law. Although sa iba, hindi. Kasi meron talagang mga abuso. Mga human rights abuses, meron no martial law. Okay. So, yun na, banned ang political rallies. Tapos, yung media, na rin, all media outlets has been put under the authority of martial law and directed all medical staff, including straight, to return to... So, control ng media, kailang pinayagan pa rin ng media na nagre-report. Okay? Kailang under na sila ng control ng martial law commander. Kaya nalaman. Okay, so, hours after yung declaration ng martial law, nag-announce na naman ang presidente na yung martial law would be lifted and troops would withdraw. So, laban bawi. Ganito ang rason. Bakit Kasi, pati yung mismong partido, Conservative Party ng presidente, nagreklamo. Ayaw nila ng martial law. Kung mismong partido niya ayaw, wala siyang magagawa. Pati ang opposition party lalo na ayaw. So, yung parliament building sinicure ng mga sundalo. Kailang ang mga members of parliament nakapasok pa rin. Nakapasok sa loob na doon nagdesisyon ang national parliament nila na tinututulan nila o dineclare nila na illegal o invalid ang martial law. So, what happened? Ayun, napilitan ang South Korean president na i-lift yung martial law. So, sabi ng presidente, we will accept the National Assembly's request and lift the martial law through a cabinet meeting. So, nagkaroon ng cabinet meeting. So, inapprove na yung cabinet the motion to lift martial law in the country. Grabe! Ilang oras lang ang martial law. Sa Pilipinas, ilang taon ba? 1971. Ang martial law, I think 1981. So, halos 10 years ang martial law sa Pilipinas. Matagal-tagal. Sa Mindanao, panahon ng PRRD, if I'm not mistaken, 2 years ang martial law sa Mindanao. Ang mga Taga-Luzon, kaparian, sino siya, reklamo ng reklamo. Huwag niyong i-martial law ang Mindanao. Kami namang taga Mindanao, natutuwa. Kasi very real yung threat, yung terrorism. Very real. Buti nga at strong leader ang Tatay Digong noon. Pag hindi niya minartial law, baka matagal bago natin natalo ang ISIS, Mauti ISIS. So, gustong-gusto namin, taga Mindanao, yung martial law ni PRRD. Nagbigay sa amin ng kapayapaan. Okay, so, yun po ang pangyayari. Ulitin ko, very unpopular itong presidenting ito. So, punta tayo dito sa ating bansa. By the way, marami palang issue against this president and his wife. Maraming mga katiwalian ba, mga parang dito nga rin sa Pilipinas. Parehas sila. Kaya grabe ang opposition na dito lang sa Pilipinas, halos walang opposition. Ang opposition lang ngayon, Duterte lang. All others, tahimik. Ang Senado naman, hindi naman masyadong nagre-reklamo, although independent ang Senado. Kaya lang sa Kongreso,
Aywan ko lang ngayon, yung namumuo, yung hinala na meron ng hindi magandang pagkakaunawaan ang presidente at ang Speaker of the House. So, mangyayari ba na mag-martial law rin sa Pilipinas? I-comment nyo. Basta ako, hindi pa kailangan ng martial law. Pwede lang i-martial law kung kagaya ng Mount ISIS. Kung meron tayong threat na gano'n. Sa ngayon, no need for martial law.